Okay, una kong katanungan, Bro Jando, yun bang ChatGPT mo, yan ba ay reliable, yes or no? Yes, reliable to bro. Sinet ko na ito na kailangan ng isasagot niya sa akin is based on reality. So yung mga idea na ibinibigay ng ibang mga sekta rito, hindi na pumapasok kasi sinet ko na siya na kailangan bawat sagot sa tanong ko is based on reality. Kaya for me, reliable source ito. Next question. Next question, alam mo ba na pagka mag-search ka ng ChatGPT, ang ilalagay dyan o ibibigay dyan ay ayon po sa mga naka-upload sa computer o sa internet na mga information. Alam mo ba yan? Yes or no? Yes, alam ko yan. Kaya nga sinet up ko na eh. Sabi ko sa kanya, ako ay isang Catholic faith defender. Kailangan ang isasagot mo sa akin is based on reality at huwag mo na idamay kung anong mga personal mindset ng ibang sekta. Kaya filtered na yung aking ChatGPT. Next question. Okay, next question. So, sino ngayon ang gumawa ng article mo? Sino ngayon ang gumawa dyan? Sabi nga, AI, Artificial Intelligence. Ikaw na mismo ang nagsabi, uploaded siya from the sources na nasa internet. At dahil finilter ko na siya, based on reality na lang ang kanyang ibibigay sa akin. Katunayan, wala ka na ibigay sa akin na referensya na ang Motanist ay isang Baptist. Next question. Ito, sabi ng Britannica dito, the early Roman Catholic and Waldensian... Objection, moderator. Time stop objection. Negative. Ano yan? The topic is not about Roman Catholic. Ang topic natin patutunayan niya na ang Baptist Church ang siyang true church. Okay. Negative lang ako rito. Okay, counter objection. Counter objection, proceed. Hindi pa nga niya pinatapos yung tanong. Hindi ho about ito Roman Catholic. Patungkol po ito sa history at patungkol ito sa Britannica, kaibigan na Jando. Patapusin mo muna yung tanong, moderator, para maintindihan niya. We are not talking about Roman Catholic here. Okay, Sige. so ganito. Basta out of topic talaga ng objection. Gusto ko munang itanong kay Pastor Ray. Actually, hindi ko pa nadinig yung buong tanong. Apo, pwede bang ibuo mo muna tapos magtatanong ako Yes, kung ano yung correction nito? Proceed. Opo, binabasa ko lang yung Britannica, early Roman Catholic and Waldensian sources. We are talking of sources. The subject is the sources, not the Roman Catholic per se. Ang sources are few and unreliable, sabi ng Britannica. Kaya ang tanong ko sana dito, kung alin ang paniwalaan niya, ito bang Britannica na encyclopedia o yung ChatGPT? Yan ang tanong ko, hindi ho ito patungkol sa Roman Catholic. Okay, so proceed sa tanong pero meron naman tayong 10 seconds pa kung merong something dun sa tanong pwede mong sagutin. Brother Jando? Okay, 10 seconds. Yung kanya binigay na categorical ay hindi batay sa topic na pinag-uusapan. Kung ito ba ay Britannica o ChatGPT. Ang topic ngayon, Baptist True Church. Next question. Next question. Sa objection po, moderator. Okay, Ako objection, pasok. Teka, moderator, intindihin mong mabuti. Hindi po ako dyan doon nagpapatunay sa Baptist ngayon. You are under cross-examination. Wait lang, bro. Pastor, sa akin ka makipag-usap, Pastor. Yes, Objection mo. para madinig naman niya, Mr. Moderator. He is under cross-examination. Ang kinocross ko Okay. yung sources niya, ChatGPT eh. I am Okay. not, andito ba ako para magpapatunay sa iyo ngayon? You're under cross, magpapatunay ako, moderator. Hindi ho. Tatanungin ko siya Okay, sa okay. tatag about sources. Okay. Nag-object ka dahil doon sa pagsagot niya sa 10 seconds dito, no? Brother Jando, meron ka bang counter-objection? Yes, counter objection. Sumagot ako ng 10 seconds kasi yung tanong niya, hindi na para sa akin, hindi naman batay sa topic na pinag-uusapan. Next Okay. question. Usually Okay. kasi pag 10 seconds yung ginagamit, Pastor, ito na yung hatol ko. Kahit ano naman yung sasabihin niya dyan, you can rebut na lang mamaya. Pero tuloy-tuloy lang ito. Pastor, proceed. Okay, so nakikita natin dito sa Britannica sa premise, iba ang sinasabi sa ChatGPT. Tanong, alin ang iyong paniwalaan? Itong encyclopedia o yung ChatGPT? Objection, moderator. Time stop. Okay, again, objection, negative. Red herring fallacy. Ganito yan, moderator, ha? Ang source na ginamit ko dito is about doon sa Trail of Blood. Kung try nyo yung aking source, the ChatGPT, kailangan niyang ilabas ang mga ebidensyang hawak ng the Trail of Blood. Okay, so nag-object ka plus meron pa doong parang requirement doon sa kabila, no? Brother Pastor, meron ka bang counter-objection?
Intindihin mo na lang, moderator, hindi na ako magka-counter. Tinanong ko lang yung ChatGPT niya at saka Britannica, tapos ayaw niyang sagutin. Pambihira. Okay, okay. So ganito, actually, nakikita ko naman yung point dito patungkol yung tanong patungkol doon sa sources, Brother Jando ba? Kaya lagi kong tinatanggap itong tanong na ito. Doon sa ginagamit na ChatGPT versus dito sa Britannica ba kung ano yung mas reliable. So, uh, again, ang hatol ko dito, tinatanggap ko na valid question yun. However, meron tayong 10 seconds na pagsagot kung sa tingin mo ay meron something doon sa tanong. Magagamitin mo ba, Brother Jando, or 10 seconds, sasagutin? moderator. Oh, yung Britannica at saka yung ChatGPT ko kasi is filtered na, kaya pareho siya magagamit ko as reliable source. Next Oh, question. next question. Okay. Since parehas na reliable source at magkontrahan ito, alin ang paniniwalaan mo sa dalawa? Objection, moderator. Objection ulit? Anong objection natin? Yung ginagamit niyang fallacy is yung ano tawag dito, yung kalimutan ko fallacy yun. Yung parehong ano ba? Mali or parehong tama. Ang objection ko diyan, moderator, kailangan kontrahin niya yung aking source sa ChatGPT. Ang topic is about the Trail of Blood, not about the Roman Catholic Church. Okay. Counter objection doon? Moderator, Negative. ewan ko kung Affirmative. marunong po ito sa debate. Hindi ko po pwedeng kontrahin sa ngayon dahil nagtatanong pa lamang ako, moderator. Mamaya, kontrahin ko talaga yan. Parang hindi yata marunong ito Okay. ng formal debate, moderator. Okay, Objection, so ganito. moderator. Okay na. Counter. So Counter. ganito muna yung hatol ko. Ang question kasi dito, mga kapatid, patungkol lang sa sources, kung which is reliable or hindi ba. Hindi naman patungkol sa parang Baptist or sa Catholic. So, tinatanggap ko pa din yun as a valid question, Brother Jando, ha. So, gagamitin mo ba again yung 10 seconds mo, bro? Or sasagutin mo? Yun na nga bro, 10 seconds bro. Kasi Proceed. ang paggamit ko sa ChatGPT para patunayan na yung kanyang trail of blood na ginamit is hindi suportado ng mga historians at scholars. Yun ang paggamit ko. Yun ang gibay niya. Next question. Okay, tanong ko sa iyo. Magigiba ko ba yung mga sources mo sa pamamagitan ng tanong o sa pamamagitan ng rebuttal? Objection, moderator. 10 seconds ulit. Next Time question stop. tayo, moderator. Wait lang, Pastor Ray. Objection to sa negative, ano bro? Okay, false dilemma fallacy pa rin. Kasi pareho naman ang sagot doon. Pwede niyang kontrahin through rebuttal, pwede niyang kontrahin to tanong. Pero ang tanong niya kasi, moderator, is not directly sa ginamit kong information na ang trail of blood is hindi sinusuportahan ng mga Bible scholars at saka ng historians. Kung gigibayin niyo yung ChatGPT ko, kailangan niya i-provide yung mga references niya na yung sinasabi ng trail of blood is proven historically and scholarly. Okay. So, ang objection dito, una yung sa false dilemma daw. Tsaka Next yun question tayo, pang next question. acquisition. Wala Bro, na. wait lang bro ha. Next question tayo. Magna-next question ka na. So, Yes. proceed. Wala na. Hindi Next na question. sasagot. Okay. 3 minutes and 41 seconds. Sabi mo, non-debatable or not debatable yung mga talata ko. So, tanong, ang talata ko na ginamit, isa doon ay yung unang Juan 5:11 hanggang 13. So, naniniwala ka ba na, or sangayon ka, hindi ka disagree doon na yung tunay na iglesia ay may katiyakan sa kaligtasan? Yes or no? Yes, sangayon ako doon. Pero ang topic kasi is not may katiyakan o wala. Ang topic, patutunayan mo ng Baptist and True Church at hindi yan Baptist Church at tinutukoy dyan. Next question. Next Okay. question. So, sabi mo, katiyakan, naniniwala ka doon. Kaya nga, sinabi mo, non-debatable. Kaya, ang tanong ko pangalawa, or follow-up, ang isa sa mga ginamit ko pong talata again ay nasa Aklat ng Gawa na may tao na sumagot doon sa tanong kung anong gagawin na upang maligtas. Sang-ayon ka ba sa sagot ng mga apostol na siyang unang iglesia? Sang-ayon ka, yes or no? Yes, sangayon ako sa sinabi ng mga apostol pero wala silang sinabi na ang Baptist Church ay ang True Church. Kaya problema mo yan ngayon. Next question. Next question. Okay. So, next question, bago ba kay nabanggit mo rin si John Smith
kasi magtatanong lang ako sa nilatag mo, nabanggit mo, naniniwala ka ba na walang baptist bago kay John Smith? Kasi ayon sa iyong binasa, si John Smith ang nagtayo nito. Naniniwala ka ba doon? Yes or no? Yes, naniniwala ako na walang ibang Baptist church na mas nauna before nagtayo si John Smith. Kasi wala namang history nagsasabi na before 1609 meron ng Baptist church. Next question. Okay, Next sabi po question. dito sa Wikipedia, sa end of life ni John Smith, siya ay nagsisisi na binautismuhan niya sarili niya, kaya nagsumulat siya ng letter of apology. Ngayon, siya po ay nagpamiyembro sa Mennonite Church. Alin ang nauna? Yung Baptist Church ni John Smith na itinayo o itong Mennonite Church? Objection, moderator. Objection, proceed. Wala akong ginamit na Mennonite church. Kasi ang Okay. Trail of Blood ang ginamit ko. Walang Mennonite church ang ginamit Okay. kong Trail of Blood. Okay, so kung ganun, automatic next question yan pag sinabing hindi ko pa ginamit yan. Proceed. 1 minute. Okay. Hindi counter objection, moderator. Hindi po pwedeng gano'n. Automatic next question yan pag sinabi Okay, niya next hindi ko pa ginamit. question. Next question. Ang sabi niya kanina, moderator, ang sabi niya, wala pang ibang Baptist bago kay John Smith. Kaya ang follow-up ko po, hindi po ito kailangan gamitin niya. Follow-up question ito. Alin ang nauna? Yung Baptist ni John Smith na itinayo o tong Mennonite Church na inaniban niya? Bakit wala yan bakit hindi yan ipapatanong, moderator? Proceed. Uulit-ulitin ko po yan kung hindi yan sasagutin. Sige, go ahead. Sagot. Sagot. The same ang sagot ko, moderator. Hindi ko pa ginamit ang Mennonite church. Automatic next question again. Next Proceed. question. Sabi mo kanina, wala pang Baptist Church. Huwag kang muna mag-search makinig ka muna sa tanong. Sabi mo, wala pang Baptist Church bago kay John Smith. Kasi siya ang nagtayo. Sabi mo, naniniwala ka. Ngayon, dito pala sa reference, umani pala siya sa Mennonite. Alin ang nauna? Yung itinayo ni John Smith o itong Mennonite Church? Moderator, ulit-ulit yung tanong niya. Kanina pa ako object eh. Okay, so same objection to, bro Janto? Yes! Okay, automatic next question. Wave na, moderator, hindi yan sasagot. Hindi na yan sasagot. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. So dako tayo sa ating rebuttal.